Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po muli ako pang mag-vlog sa aking YouTube channel na Diosdado Makati. Sa lahat ng mga nanonood ng mga channel ko na Diosdado Makati sa YouTube channel ko ay aking pinasasalamatan ang mga pagpapanonood ninyo, at alam ko na ito ay nakapagdudulot ng kaunting kaalaman para sa ating lahat na mga driver, mga gustong maging driver, at lalo-lalo na sa mga bagay na aking tinatalakay sa YouTube channel natin ito. Nawa ay tayo ay magpasalamat sa Diyos at binibigyan pa tayo ng patuloy na kalakasan sa pagwa-vlog nito. Sana'y maabot kayo ng YouTube channel ko nito at patuloy ninyo subaybayan at mapanood ang YouTube channel ko na Diosdado Makati. Palain tayo ng Diyos. Ngayong hapon ay i-vlog ko itong actual na pangyayari doon sa aming application kahapon, kasi tinawagan ako ng jackliner at nag-apply ako doon through email at nag-respond sila at pinapunta kami kahapon, September 20. So nagpunta kami at nakita ko doon, tatlo kaming nagpunta doon sa mismong opisina. Ganun po yung pag-a-apply pupunta ka sa opisina, una mag-i-email ka, pangalawa tatawagan ka, ayun, pupunta ka doon sa opisina. Yun ang mga process ng pag-a-apply Kaya dito sa pag-a-apply na ito, actual ito na nangyari sa amin kahapon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo sapagkat ito ay mayroong mga bagay na inyong matututunan na pangyayari, no? Kaya ito yung tinatawag ko, ang pamagat ng aking video na ito ay actual application ng isang driver. Okay, so sana ay mapagpala tayong lahat sa pakikinig at panunood ninyo sa YouTube channel ko na Diosdado Makati. So umpisa na po natin. So sa actual na pag-a-apply, ang proseso po ay maliwanag. Kapag ikaw ay gusto mong mag-apply sa isang kumpanya, pupuntahan mo yung kanilang mga website o kaya yung kanilang mga advertising sa YouTube o kaya doon sa Facebook kung meron silang hiring. So doon mo makikita na kung hiring sila ng mga bus driver at kung saan ang lugar at anong oras kapag dapat na pupunta. Yan. So madalit salita, September 20 ay tinawagan po kami. Akala ko ako lang ang tinawagan. Yung pala ay naka-set up na kami. 10 kami, bandil sa dito, 10 kaming nandoon sa opisina. Nagpunta ako mismo sa opisina. At noong kami ay nandoon na, naghintay kami ng konting oras. At ito yung opisina mga pala ng jackliner. Ang opisina ng jackliner na pinag-a-applyan ay dito sa may Camias. Pupunta ka sa Camias, Quezon City, doon sa mismong terminal nila ng jackliner. Ang unang makikita mo doon ay napakadaming mga bus. At pupunta ka doon sa office nila, at pagpunta mo doon, kinakailangan dala mo na itong tinatawag nating resume. Ayan. Ito, meron tayong resume. Kaya sa resume, dapat na kumpleto na yan para ready ka na. Tulad kahapon, pagpunta namin doon, hiningan kami ng mga resume. Okay? So, pangalawa, nung nandun na kami, siguro 3 pa lang kami, kakwentuhan, saan kagaling na pagmamaneho, saan kagaling na kumpanya. So, doon pa lang sa unang pagkakataon na yon, may impress na ako sa mga kasama ko. Bakit? Sapagkat meron doong bago, hindi pa nagdadrive ng bus, meron pang mga nininervyos, meron naman excited na ngayon lang daw siya hahawak ng bus.
So sa aking pag-i-interview sa kanila, nandun yung aking assignment at kagalakan na nakikita sila. At iniisip ko nga kahapon na ito pala yung mga kasamahan kong mag-a-apply. So, nung nandun na kami, madalit salita, unti-unti kami nadadagdagan hanggat sa madalit salita umabot kami ng 10. So, doon sa 10 aplikante, lahat kami hiningan kami ng resume. Nagbigay kami ng resume. At pagkatapos noon, grupo pala kami, isang grupo na inipon doon. Tapos sabi nung babae, yung nasa admin siguro yon, yung nag-i-entertain ng mga aplikante, sige, submit nyo na yung mga resume ninyo at pagkatapos nun, magkakaroon kayo ng actual driving test. Ayun. Nung narinig na nung mga kasama ko na, naku, may actual driving test pala tayo. Naku, di yung iba ninenervyos, yung iba naman ay sanay na, siyempre hindi masyadong ninervyosin. Kaya nagtanong sa akin yung tatlo, sabi niya ng mga kasamahan ko, ay shout out nga pala kay Mike, at saka kay Ja, at saka doon sa mga kasamahan kong nag-apply kahapon. Shout out sa inyo. At nakita ko yung pagiging excited nila, nakita ko yung kanilang mga reaction, at nakita ko rin yung sinabi nila sa akin na, nako, kay Kuya Dado ay simple lang yan, sabi niya ng ganon. Professional driver pala yan 10 taon na, more than 10 years ang experience sa pagmamaneho. So nandun yung parang expression na tiwala sa iyo yung mga tao kaagad dahil alam nila na meron ka ng karanasan. Pero doon sa mga walang karanasan, nako, ninenervyos. Nako, may driving test pala tayo ngayon, sabi niya ng gano'n. Ano ka ako masama, anong problema? So ito po ay naikukwento ko actual na pangyayari sa madalit salita. Para hindi na humaba itong video nito, shortcutting ko na po. Nakita ko doon, may mga excited, merong nalulungkot, merong nag-iisip, sabi niya, papasakaya ako. So, kaya, yung ikaw naman na mapapansin mo doon sa mga dating matatagal nang na may karanasan, na experience na sa pagmamaneho ng bus. So, nandun komportable lang sila at yung tahimik lang kami na mga may karanasan na experience, pero nakikita ko sa kanila, tanong sila ng tanong sa akin, sabi niya, kuya, paano ba ito, ganito, paano kaya, ano kaya laki niyang bus na yan, ano kaya haba niyan? So madami silang mga katanungan. Ganun po ang karanasan ng actual na mag-a-apply. Tandaan nyo yan, nandun yung nervyos, nandun yung excitement, nandun yung mga iba't ibang reaksyon. Kung pwede lang i-video kahapon, i-video ko Pero kinukwento ko na po sa inyo yung totoong actual na pangyayari sa mga nag-a-apply. So, maipon na po kami, dumating na po yung instructor namin. Dalawa sila, isang professional driver at saka isang leader ng union na namamahala sa mga driver. So, bukod doon, yung tinatawag nilang nag-a-apprentice sa amin, nag-a-actual driving test, ay kasama din. Ayan na. Sabi nung mga, sige, sumampa na kayo sa bus. Ayan. No, sumampa na po kami. Andun na po. Siyempre, nagtuturuan. Ikaw na mauna. O ako, sige, para ako, meron kayong makitang example at halimbawa na hindi kayo manervyos. Ako na po nagpresenta, sabi ko, sige, ako na mauuna. So, sa mandalit salita, nandun na po kami. Sumakay na yung mga pasahero ko, mga kapwa ko driver. So, yung iba, sabi ko sa kanila, tingnan nyo ako kung paano ako magmaneho para meron na kayong ideya. So, sa mandalit salita po, sumalang na po kami, actual na kami nag-drive. Sabi sa akin nung leader namin na nag-apprentice, ikaw na niya sumalang muna, ikaw ang una, sabi niya. Madalit salita, lumabas po kami. Ayan, lumabas kami. Paglabas namin doon sa terminal, umalis po kami, nagbiyahe po kami. Nakita ko sa actual na pagbibiyahe ko, ako na, professional driver na ako, pero meron pa rin akong dapat na adjust kasi napahinga ako ng 2 taon yata. Oo, 2 taon sa pagmamaneho ng bus. So,
meron ding mga bagay na pagkakaasiwa mo, pero normal lang. Tapos ito na po. Drive po ako mula po doon sa opisina, sa jackliner, sa terminal, papunta po kami ng turbina. So, doon sa pagdadrive na yon, ang experience doon, habang ako ay nagmamaneho, i-guide ka noong instructor ng driving test, sasabihin sa iyo kung ano yung mga nakikita niyang nangyayari na dapat na gusto niya. Kaya sa driving test, actual driving test, driving test, ay titingnan kung paano ka nagmamaneho doon. So, madali salita, dinrive ko yung bus, smooth naman, ayos, hanggang sa nakalampas na kami ng C5. Katapos namin makalampas ng C5, sabi ng driver instructor, tumayo ka na dyan, tabi mo, ihinto mo, at itinabi ko. Hininto ko, tapos may pumalit na naman sa akin. Ganun po yung actual na driving test. Sa madalit salita, shortcut ko na, palit-palitan po kayo. Palit-palitan kayo. Isa-isa kayo. At alam ba ninyo doon sa pag-iisa-isa ng driving test, doon mo malalaman kung ano yung actual na nangyayari kapag ikaw ay nasa bus na, yung nagmamaneho ka na. Okay. So, tinuturo sa kanila yung paghawak ng manabela, yung sinabi ko na sa YouTube ko na alas 9, alas 3 ang posisyon, yung pong nakaganong ka. So, hindi po pwede yung iba posisyon ng iyong kamay. Nakahawak ka talaga sa manabela na maayos. Tinitingnan ng driving test yan. Kaya, doon sa mga mag-a-apply, actual na mag-a-apply, eto, panoorin ninyo ang video ito at tunay na sa actual na mangyayari ay ikukwento ko sa inyo. Eto na, di palit-palitan kami hanggang sa nakarating po kami ng turbina. Pero bago kami makarating doon, sa bawat isang nagda-driving test, may kanya-kanya po silang weakness. Tandaan natin, sa lahat ng mga nagda-drive, unang nagmamaneho, kahit na ikaw ay dating nagmamaneho, tandaan mo, meron kanya-kanyang katangian na nandun ang success, nandun din ang failure. Sa isang pagmamaneho, hindi lahat puro success. So, tandaan po natin, merong mga pagkakamali ang isang driver na dapat na i-screen. Kaya po may mahalaga yung actual driving test kasi doon makikita kung paano kang actual na nagmamaneho sa karsada. At isa sa unang nakita ko doon sa lahat ng mga nagmaneho, ito po ang aking aking ibabahagi. Kasi ito nangyayari, kaya gusto kong maibahagi sa inyo. Unang sumampa, ako. Sabi nung nagmamaneho, ang isang tinuro sa akin yung proper way ng cambio. Ayan. Ganito anya, kasi yung pong mga dinadriving test, hindi naman lahat yan maganda ang cambio. Kadalasan dyan, mga lugaw ang cambio. Ano ibig sabihin ng lugaw ang cambio? Yung pong magalaw ang cambio. So, doon tinitingnan kasi kung paano mo sinusunod yung proper way ng pagkakambyo sa bus. Kaya, tatalakayin din natin yan sa isang pagkakataon. Madalit salita po, may kanya-kanya pong mga weakness o pagkakamali ang isang driver. Pag actual driving test na, dun mo makikita. Okay. Isa-isa po kami, mga 10 kami na driving test. Mula po sa opisina hanggang doon sa turbina. Pagbalik ng turbina, papasok naman ng Susana Heights, papunta doon sa San Pedro. So, karsada po yan, actual. Po? So, meron po tayong ilang mga nakitang mga failure. Ito po iisa-isahin ko. Una, ang isa sa mga nakita kong failure ng isang driver doon, yung paglipat po ng cambio. Nako, sumasabit po. Ano ibig ko sabihin? Pagtapak ng clutch, ililipat yung shifting ng cambio, siya po ay tumutunog talaga yung transmission. Gumagano. So, iwasan po natin yun. Kasi sa actual driving test, dapat po smooth ang cambio. Yan, smooth. Yung pasok ng cambio niya smooth.
yung iba po dito nagkakaroon ng problema. Ano ang dahilan bakit nagkakaganon? Yung pong pag-control doon sa shifting ng cambio. Yung pag-control ng kamay, doon po nagkakaroon ng problema. Bakit? Ano mga problema? Yung pong iba pinapasok po ng segunda, pumapasok po ng reverse. Oh. Kaya yun ang isang actual na mga problema. Yung iba naman, pagcambio po ng tersera, segunda, kwarta, nahihirapan po. Nahihirapan silang magpasok. So sa madalit sa tayan ang actual na experience ng isang actual driving test. Kaya pag kayo po ay sumalang na sa ganitong kuha, meron na kayong experience, kailangan pala yung cambio maayos. Okay. So, sabi ng driving instructor, unang-una sa cambio, kailangan magpermera ka. So, permera. So, pasok mo ng permera, kailangan pumasok ka ng permera, huwag kang aagad ng sisigunda. Ayaw nila yon, no? Kita nyo. Sa vlog po din yan na kailangan pagka nagkakambyo ka, gamitin mo yung permera. So, permera, paandarin mo lang ng konti yung bus, at pagkatapos nun, tsaka mo ipasok ng segunda. Kailangan ng pagpasok smooth, segunda, tapos tersera, tapos kwarta. Ayan. Hindi ka naman magpapatakbo ng napakatulin eh. Oo. Kapag ka driving test, hindi po dapat na magpatakbo ka ng matulin. Hindi rin dapat na apurahan. Yung iba, nakita ko natataranta po. Yan, isa sa na sa problema. Kaya napakalaking bagay itong aking pag-vlog nito. Actual po itong na kinukwento ko sa inyo mga nangyayari kapag ikaw ay nakaupo na dun sa bus. Kaya hindi payabangan dito eh. Wala pong payabangan dito na driver. Lahat po tayo, pare-pareho pong mga driver. Kaya lang may iba't iba tayong mga katangian na kailangang i-develop. Tandaan po natin, kailangan ma-develop. Yung iba, hirap sila sa control ng cambio. So, ako po, hindi ako nahihirapan gaano kasi sanay na ako eh. Alam ko na eh. So, kaya, doon pa lang sa pag-upo mo sa sasakyan, pagtapak mo ng clutch, laruin mo na yung cambio. Alam mo na kung saan ang permera, alam mo ang segunda, tersera, at saka kwarta. So, yun lang naman po yun lang naman muna. Huwag ka na magkikinta kasi hindi naman na kailangan magkinta doon sa actual driving test. Ang pinakamatulin na takbo ng nagda-driving test 60 lang. Allow lang na 60 km per hour. Ibig sabihin, normal lang yun. Kaya hindi mo na kailangan na magkinta doon. So, doon tinitingnan ko paano ka naglilipat. Ngayon, yun po ang mga nagiging problema. Mali ang pasok ng shifting ng gear, ng cambio, tapos yung control ng kamay sa paghawak ng cambio. Ayan. Tapos bukod doon, yung mga pagpasok ng shifting dapat po smooth. Yun ang requirement, kailangan smooth. Wag mong hayaang sumabit, maganon yung tumutunog na ayaw po nila yun. Kasi ang unang-una daw masisira yung transmission. Yung ibang mga umupo po nakita ko, pinipilit, mali yun. Hindi mo dapat pilitin. Pag alam mong gumana na, huwag mo nang ituloy. Sanapin mo yung dapat na smooth na pagkambyo. Yan. Diyan po maraming mga nagkulang o ibig sabihin na kailangang i-develop. Pangalawang nakita kong mga problema, habang kami po ay nagda-drive, yung isa malapit na doon sa kotse, masyado siyang nakatutok. Katutok doon sa kotse. Oo, sabi nung driving instructor, yung kotse maabutan mo na. So, yan. Tingnan po ninyo, sa pagdadrive po ng bus, kinakailangan po mayroong kalaging distansya. Hindi ka po pwedeng nakadikit lagi ng ganon. Nakadikit, hindi po. Kailangan po mayroong kang distansya. Kung kailangan mag-distansya ka ng 1 dipa o 2 dipa, gawin mo. O kaya 1 dipa o 2 dipa. Yan. Kailangan po yun sa bus. Tapos, bukod doon sa nakita noong driving instructor, kinukwento ko po yung gusto niya sa isang driver. Hindi po ako may gusto, kundi siya mismo. Pero pinag-aaralan ko lang kung ano yung mga pinupunan niya, yung mga tinuturo niya. At ito yung binabahagi ko ngayon para nun sa actual na driving test,
pag-apply kayo at nag-driving test kayo, alam na ninyo kung ano ang inyong gagawin. Okay. Pangatlo, na nakita niyang problema doon, alam po ninyo yung pagka malapit ka, minsan magpreno yung nasa unahan mo, baka mabunggo mo. Kaya, isa sa number 1 na kailangan po, laging may distansya sa pagmamaneho ng bus. Huwag po kayong tututok, didikit doon sa mga sa ibang sasakyan na sinusundan ninyo. Iyan po ay isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming mga aksidente. Yung pong masyadong matutok. Kahit nandala mo yung sasakyan, truck, kahit nandala mo kotse, kahit nandala mo jeep, lahat po ng klase ng sasakyan, nilalahat ko na. Kailangan napakahalaga yung distansya. Yung distansya mo habang ikaw ay nagmamaneho. Habang malapit nang dumikit doon sa kotse. So, sabi ng driving instructor, oo, nakita mo ba yun? Malapit ka na. Sabi niya, so, tumapak na po siya ng preno. Okay. Bukod doon, ano pa yung nakita na problema nung driving instructor? Ito po. Ano? Ito ang actual na kinukwento ko sa inyo. Yung pong pagtingin sa side mirror. Alam po ninyo, napakahalaga po niyan. Yung tumitingin ka sa side mirror, habang tumatakbo ka, habang aandar ka, kailangan titingin ka sa magkabilang side mirror. Maging sa lahat ng sasakyan, ito po ang napakahalaga. Meron po kasi mga driver na basta na lamang liliko, hindi mo natititigan yung side mirror bago lumiko. Kaya po ano nangyayari? Naaabutan po yung iba o nagkakaroon ng aksidente. So, kailangan po bago ka gagawa o bibira, ibig sabihin bumira, babaling sa kanan at sa kaliwa, kailangan titingnan ka muna sa side mirror. Ngayon po, napakahirap po ng actual driving test. Alam po ninyo kung bakit. Napakarami pong motor, napakarami sasakyan. Yung mga motor naman, walang disiplina yan. Kahit saan-saan na lang, susulpot. Kung bigla sumulpot, bigla mong mahagip. Kung hindi ka tumitingin sa side mirror, mamaya kakabila ka na, yung motor pala nandyan. Tatamaan mo yung motor. Kaya napakahalaga pong importanteng bagay na every seconds, na tingnan mo yung side mirror bago ka umabante. O habang ikaw ay tumatakbo, tinitingnan mo yung side mirror. Ano po? Yan, nakita po yan ng driving instructor doon sa maraming mga titingin-tingin ka sa side mirror. Ayan, isa sa nakikita niyang failure yon. Kailangan lagi po, yun po requirement, laging titingin sa side mirror. Pangatlo, pang-lima, apat na tayo Pang-apat na napansin niya, alam po ninyo kung ano? Ay nako, yung namamatayan po. Maraming driver na mamatayan. Mga driver na po ito ng mga truck, magdaan na po sa truck, pero hindi pa nakapagmaneho ng bus. So, namamatayan pa po sila ng makina. So, ano ibig sabihin? Bakit namamatayan? Kasi po, hindi pa nila hindi pa nila kinokontrol yung kanilang paa sa pagtapak ng clutch at saka ng accelerator. 'Di ba meron akong vlog ng nakaraan na napakahalaga yung tatlong bagay na ginagawa ng ating paa doon sa accelerator, sa preno at saka sa clutch. Yun doon nagkakaroon ng problema. Bakit namamatayan? Kasi yung iba mahina ang tapak sa accelerator, malayo agad ang bitaw sa clutch. So, kaya po namamatay yung makina. So, isa po yun sa failure. Ayaw rin nung instructor yung ganon. Ba't namamatay yung makina mo? Sabi niya ng ganon. So, ano po ang dahilan doon? Kulang ka sa timpla ng accelerator at saka ng clutch. Yan, ang dahilan yan. No? Kailangan po kung ikaw ay nag-clutch, yung accelerator mo, dahan-dahan po natin yung didiinan habang dahan-dahan ang bitaw ng clutch. Ayun. So, pang-anim na nakitang problema nung driving instructor. Kasi nandun po ako sa unahan tinitingnan ko Kasi hindi naman nila alam na YouTube vlogger ako.